Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga ah, suki at kabertudes. Maraming salamat po sa inyong mga suporta at tagumpay. Kayo po ay magtagumpay, supresahin nyo sila o supresahin natin sila. Sa mga kaguluhan dito sa ating Pilipinas, talagang napakagulo. Sinabi ko na yan sa inyo. Lagi ko sinasabi na uuna ako doon sa mga nakikita kong sign bago pa mangyari at kapupuntahan ng mga pwedeng mangyari. Kaya sa mga tao na talagang naguguluhanan pa, lagi nyong paulit-ulit nyo lang panoorin yung aking video at isa-isahin nyo mula sa simula o mula doon sa lahat ng aking mga binidyo sa inyo or binigay sa inyo na mensahe ay kapulutan nyo lang ng mga positibo at saka kapulutan nyo ng mga happy lang, good vibes lang, no? Kapulutan nyo yan ng mga iba't ibang sangkap ng pagbubuo ng mga katotohanang issue or katotohanang pangyayari dyan sa mga sinabi ko sa inyo. Medyo makati kasi nasa loob lang. At kasi po lagi po akong busy talaga at nag-break lang ako para makapagawa ulit ng video para sa inyo at maraming salamat po sa mga sumusuporta, no? At marami po dyan nagtatanong sa akin pa rin. Hindi na naubusan ng tanong pero okay lang po yon kasi para po maliwanagan kayo, no? Kaya ako'y nakakapagbigay sa inyo ng singit-singit na video para lamang po sa maging gabay para sa inyo. Ito'y gabay lamang. Ako po'y gabay lamang. Siyempre, unahin ng Panginoon, first God, second guide, and idea. Ako'y gabay lamang. Sa mga tao na nahihirapan o mintindi ng aking mga video or ng aking mga tarot card reading at basta na lang nagja-judge, ulitin nyo lang at marirealize nyo rin yan, makikita nyo rin yan. Yan. Balik tayo doon sa kaguluhan ng Pilipinas kasi marami talagang magaganap at mangyayari pa at susunod na mangyayari, sinabi ko naman sa inyo dahil marami pa talaga mangyayari until 2028, no? At nasabi ko na lahat ng mga gusto ko sabihin dyan. Kung malalim at mababaw ang ibig sabihin yan, ay intindihin nyo rin at para sa kapakanan nyo, kapakanan natin at kaligtasan, protection at katahimikan ng pag-iisip o pagkabalisa nyo, no? Sa mga nagtatanong kung totoo bang makukulong si former Duterte, andyan na po lahat. Abangan nyo lang yung mga mangyayari dyan sa video kasi nandyan lahat yung mga sinabi ko. Hindi ko na kailangan pang pagpilitan sa inyo na ako ang tama o ako ang may katotohanan. Kayo na po mismo ang makakarinig at makakakita ng mga inilalabas ng tarot card sa inyo at yung mga ini-explain ko sa inyo, no? Yung mga nagbabash sa akin dyan, ilan lang naman kayo pero it's not my problem anymore. Kaya kayong mga mamamayang Pilipino, palagi natin ipagdarasal ang kapayapaan ng ating bansa, ng Pangulong Duterte, ng ating mga nasa gobyerno, mga namumuno sa gobyerno at mga kaguluhan sa ating bansa. Ipagdasal po natin ang matinding panalangin sapagkat ang panalangin ang pinaka mabisa at saka pinaka the best na solusyon sa lahat ng mga matitinding problema, no? At yan naman ay hinayaan din ng panahon
na mangyari para makita ng lahat ang mga epekto ng mga magiging problema. Kaya ang problema ay lumalaki kapag hindi nahahanapan ng solusyon, no? At maraming kasi hindi ko pwede sabihin lahat, gaya ng iba nagsasabi sa akin na bakit hindi ko sabihin direktahin lahat yung hindi po lahat pwede, no? Save first, self first muna ako, to save, no, and save. Hindi po ganun po kadali ang magsabi ng paaring ikapahamak natin pare-pareho. Kaya sa mga tao na naguguluhanan pa rin at naiiyak sa mga nangyayari, ipagdasal po natin talaga, dahil po talaga ang panahon ngayon ay sinasabi ko pa ulit-ulit sa inyo, Year of the Snake. Lahat ng mga snake style or attitude style at lifestyle ng snake ay maaaring mangyari at magaganap, sapagkat yan po ang umaaura. Ang spiritual niyan ay laganap sa kaisipan ng bawat tao, no? Kaya yung mga nangyayari na yan, nakaguluhan, kasalanan man yan ng mga nasa gobyerno or politiko or mamamayang Pilipino, ayusin at pagdasal natin ng taimtim. Kausapin natin palagi si God na matapos na at maayos na at mabigay yung mga katahimikan, dahil ang kapayapaan ay nasa taong bayan. Kaya taong bayan na lang ang aantayin sa mga pagtatapos niyang istorya na yan, sa pagtatapos niyang mga kaguluhan yan, no? Kaya taong bayan dapat ay hindi maghati-hati, dapat compress, dapat iyan isama-sama para makamit ang kapayapaan at katahimikan ng ating bansa, no? Kasi marami dyan, kanya-kanyang ngaw-ngaw, kanya-kanyang salita, kanya-kanyang sabi, walang magawa. Pero kung iisipin ng lahat, no, para sa kapayapaan for the future, yung inyong mga anak, kamag-anak at mahal sa buhay, yung mga future nila, yung mga susunod na henerasyon, kayo at ang karamihan o ang lahat ang mas maaapektuhan sa kaguluhan yan. Kaya sa mga di nakikiisa sa kapayapaan, bahala kayo sa buhay nyo, kasi wala namang pagsisisi na nasa una, lahat nasa huli. Kaya yung mga ayaw ng kapayapaan at patuloy pa rin ang kaguluhan, tandaan nyo, wala kayong mga magagandang benefits na makukuha dyan sa kaguluhan. Kaya ang dapat makiisa sa kapayapaan para lahat makikinabang, no? Lahat may kapayapaan, lahat ay may pakinabang. Kasi once na naghiwalay pa ang dalawang panig o ang mamamayang Pilipino, ay mahina ang bawat action. Yun lang masasabi ko. Ang lakas, bisa at kapangyarihan ay nakasalalay sa iisang salita, gawa at desisyon ng taong bayan ng mamamayang Pilipino para makamit ang kapayapaan ng ating bansa, no? Kaya panalangin natin na magkaisa ang mamamayang Pilipino bilang Pilipino, tunay na Pilipino, at malakas na pag-iisip para sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat, no? Or magkaisa ang lahat
para sa kinabukasan ng inyong mga kaanak at mga anak, apo, nanay, tatay, ate, kuya, at maaayos din ang lahat, no? Kaya kasi natatagalan ng kaayusan, lalong lumalala ang problema dahil maraming nagkakanya-kanyang gumawa ng problema. Dapat po ay wag muna tayong gumawa ng mga problema, kalma lang, relax lang, at pag-iisipan palagi ang mga hakbang o advanced thinking doon sa mga positive vibes natin in the future, kasi para hindi tayo magsisi sa huli o magsisi kayo sa huli, no? Kasi talagang tatagal at tatagal pa yan hanggat hindi nangyayari ang ending niyan, istorya ng kaguluhan, no? Ang pagtatapos niyan ay nasa pagkakaisa ng taong bayan para makamit ang kapayapaan at katahimikan, katapusan ng kaguluhan. Marami naman kasi diyan, hati pa rin ang pagdarasal, no? Kaya buong puso at pag-iisip at iisang dibdib ang malakasang panalangin para makamit natin ang tunay na kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Dahil ang nangyayari, kawawa ang inang bayan, at ang issue naman ay nanggagaling sa amang bayan dahil sa mga namumuno ngayon sa gobyerno. Nandyan lang naman umiikot ang problema eh. Kaya taong bayan ang kailangan much more na magkaisa. Dahil kayo, isipin nyo, kung magbubuklod-buklod pa kayo, tingin nyo masusolusyonan yan? Hindi yan masusolusyonan. Bakit kamo? Kulang yung 100% power para i-push nyo o i-push natin yung kapayapaan na makamit natin ang tagumpay. Kaya sinasabi ko naman sa inyo na lahat yan parang laro o istorya ng politics and government, ng ating gobyerno, no? Kaya pray lang tayo para relax lang at happy lang, dahil ang problema talaga nasa taong bayan din eh. Kaya hindi maayos-ayos yung ating ating iuupo or inilalagay sa upuan ng ating mga galawang gobyerno. Kaya naman dapat natin pag-isahin or magkaisa ang hinaing at kahilingan at kagustuhan ninyo ng taong bayan na masaayos at makamit ang kapayapaan. Kaya kayo mismo ang gumagawa ng kapalaran din ng ating bansang Pilipinas, no? Kaya taong bayan, mga Pilipino, magsanib-sanib puwersa at magkaisa. I-push nyo kung ano yung tunay na paraan at pagresolba dyan sa mga problema na yan para makamit ng lahat at kapaki-pakinabang ang kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Yan. Kaya samayin nyo palagi ang pagpapala ng Diyos at nawa magising na ang lahat para matapos na rin ang problema ng ating bansa. Suportahan natin ang mga tao
ang mga Pilipino upang makamit ang kapayapaan ng ating bansa. Kawawa ang ating inang bayan, lalo na kung wala ang ama ng Pilipinas. Yan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta ng aking video. Nang dahil sa inyo, nakagagawa ako ng video dahil alam ko na lagi niyong inaabangan ang aking video or yung new upload ko, sapagkat ako po'y pasingit-singit lang dahil marami po talaga akong kausap sa personal at hindi po ako makapokus sa pag vlog or para magmadali dyan sa aking mga vlog, no? At iniiwasan ko ang mga negatibo, kaya ayaw ko yung mga negatibong tao at saka yung mga negative vibes at saka yung mga negative something. Kaya any man kayo, may something man kayo, iwas tayo sa mga negatibo. Yan ang lagi natin tatandaan, ano? Happy lang, good vibes lang, para akit swerte, always tayo panalo, always tagumpay. Madam Bertudes ang inyong ang tawag doon ang inyong tarot card reader. Yan, maraming salamat po sa inyong mga kabertudes at nawa manalo kayo sa lahat ng mga pinaglalaban nyo. Magtagumpay ang bawat isa at ang lahat para sa kapayapaan ng ating bansang Pilipinas. Yan. Huwag natin pababayaan masadlak sa kadiliman at masakop ng kadiliman at pagharian ng kadiliman ng ating bansang Pilipinas. Kaya sa mga may takot pa dyan, matakot na kayo para hindi kayo magsisi sa bandang huli at manatili tayo sa kaliwanagan at kapayapaan. Laging tandaan, kapag may problema, solusyon ang iisipin nyo. Thank you very much, and God bless you. More power, more blessings sa inyong lahat. Sumingit lang po ako sa oras ko upang makapagatid at makagawa ako kahit kaprasong video sa inyo, dahil ako po ay aalis na at meron pa po akong pupuntahan. Maraming salamat sa inyo, at meron pa akong mga client na pinupuntahan kasi home service yung iba. Yan, special home service. Thank you very much. At iba pa po yung mga online. Maraming salamat po sa mga nagpa-line up, sa mga umorder din ng Lucky Charm and Protection. Maraming salamat po sa inyo. Sa mainyo palagi ang pagpapala ng Diyos at ang tagumpay nyo ay manatiling kayong maging masaya at mapayapa sa inyong mga pamumuhay. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Bye-bye. God bless you all. God bless to us. More power. Thank you very much. God bless you all and us. Thank you. Bye-bye.